Defense, gumana ka na puta! Emuluas kiya! Isa pa. Uy, ako naman sa 50 Busy yun, kakay! Isa pa, mukhang may isa pa! Isa pa! Isa pa! Ayun! Isa pa! Ayun! Lumipad na! Ayun! Sa prente ng Belarus, halatang may inihahanda. Agad na ipinatawag ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang kapwa niyang leader ng Belarus na si Alexander Lukashenko. At alam na silang dalawa ay nagsagawa ng lihim na pag-uusap ng maraming oras ng gabing-gabi sa tirahan sa Valdai. Ayon sa Kremlin, walang press conference o magkasinib na pahayag matapos ang pulong na ito. Pero mukhang may binabalak ang dalawang diktador batay sa mga palatandaan. Kumilos ang eroplano ng diktador ng Belarus, si Alexander Lukashenko, na parang eroplano sa isang espesyal na operasyon. Pag-alis mula Minsk, pinatay nito ang transponder sa ibabaw ng Tver Oblast. At ang trapiko sa Highway M11 malapit sa tirahan ni Vladimir Putin ay isinara at si Lukashenko mismo ay hindi man lang ipinakita sa publiko. Ano nga ba ang pinag-uusapan ni Vladimir Putin at Lukashenko sa likod ng saradong pinto ng matagal na natatakot pang i-on ng transponder? Anong lihim ang meron doon? Para maintindihan ito, sa tingin ko, dapat nating pagsamahin ang tatlong kwento nitong mga nakaraang araw. Mukhang magkakahiwalay sila, pero isa lang itang malaking kwento. Unang linya, hinihila ng Kremlin ang Belarus sa digmaan, bagay na inamin ni Lukashenko. Pangalawa, tumanggi si Lukashenko at diretsang sinabi kay Gryzlov na hindi siya papayag dito. Pangatlo, hirap ang Russia sa kakulangan ng gasolina dahil sa pag-atake ng sandataang lakas ng Ukraine. Mas madalas na ring masunog ang mga pabrikang militar, mga pabrika. At bukod sa pag-aangkat ng gasolina mula Belarus, may lahat ng palatandaan na inililipat ang produksyong militar para itago ito sa Belarus. Ang mga sundalong Ukrainian gamit ang mga raketang Flamingo ng Ukraine ay tumama sa pabrika ng Military Industrial Complex na Titan, barikadi sa Volgograd noong gabi ng Hunyo 27. Sa pabrikang ito, gumagawa ang Russia ng artilyerya at espesyal na kagamitang militar, lalo na bahagi ng rocket launcher para sa pag-atake sa mga sibilyang Ukrainian. Samantala, mula sa Crimea, naitala na hindi lang mga turistang Ruso ang tumatakas, kundi pati na rin ang mga sundalong Ruso. Bumagsak sa pinakamababa ang rating ni Vladimir Putin mula simula ng malaking digmaan sa bisperas ng halalan sa Duma ngayong Setyembre. Bago lumipad sa Russia, sinabi ni Lukashenko sa mga Belarusian na mawawala siya ng matagal. Sa matagal na panahon, tinatala ng Ukrainian intelligence ang paghahanda ng pagsalakay mula Belarus. Sa madaling salita, tara't sabay-sabay nating himayin ang mga pangyayaring ito. Ako si Alexei Pechi, Hunyo 27 ngayon. Tara, alamin natin ang mga pangyayaring ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pag-promote ng episode sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Uumpisaan ko sa pinakabagong balita. Noong gabi bago sumapit ang Sabado, Hunyo 27, inatake ng mga missile ang Volgograd ng Russia kung saan nasira ang defense factory na Titan Barikadi na gumagawa ng mga launcher para sa missile complexes na Iskander-M at Topol-M. Ayon sa ulat, 5 Ukrainian na Flamingo missiles ang pinakawalan papunta sa Volgograd. Naglabas si Dennis Stilbert, tagapagtatag ng kumpanyang gumagawa ng Flamingo Missiles, ng video ng paglulunsad ng mga missile at mga kuha na pagsabog sa Volgograd dahil sa pagtama ng mga misil na ito. Ayon sa mga residente, sunod-sunod ang pagsabog bandang alas 4 ng umaga ayon sa lokal na oras. May lumabas ding mga video online na nagpapakita ng missile na tumama sa isang industrial na pasilidad. Bago ang pag-atake, inihayag ng Rosaviatsia ang pansamantalang pagsasara ng paliparan sa Volgograd. Isa pa, editor,
Ayan, natapos na. Kukunin na natin. Щуро. Щурова! Щиан. Щурова. Ито, ама ето. Кумапитка. Щурова. Исанда. Атли мампутсиям. Малика. Huwag kang umalis, putang ina! Huwag kang umalis, putang ina! Kumapit ka, hayop ka! Tigil! Hayop ka! Tigil! Hayop ka! Tigil! Tulong! Tulong! Isa pa! Isa pa! Yeah! Saan? Tagbo. Tagbo. Siya! Saan? Ayan, lumilipad siya! Hindi tayo pupunta sa Siluha! Dito muna tayo titira! 3 oras si Shchurova. Oras ni Shchurova. Si Shchurova. Sinasabi Na tinamaan ng pabrikang Titan. Ayon sa datos ng pangunahing direktorado, Ministry of Defense ng Ukraine, ang kumpanya ay bahagi ng estruktura ng Roscosmos at gumagawa ng mga self-propelled na launchers para sa operatibo-taktikal na missile complexes na Iskander-M, autonomous na launchers para sa Topol-M complex, mga bahagi ng artilleriya ng self-propelled howitzers na MSTAS at iba pang espesyal na kagamitang militar. Mahalagang tandaan na kahit ang mga lokal ay nagkumpirma na, ayon sa kanilang sinabi, ang pag-atake ng mga high-speed na air target ng Ukraine na nagpapaiwatig na hindi ito mga drone kundi mga misil na Flamingo talaga. Sa ikalawang pagkakataon na yung buwan, tinamaan ng security service ng Ukraine ang estasyon ng pagbomba ng langis sa Vtorogo sa Vladimir Oblast na siyang pangunahing bahagi ng sistema ng supply ng gasolina para sa rehiyon ng Moscow at sa mga iniluluwas. Nilinaw ng ahensya ng security service ng Ukraine na ang pag-atake ay sinagawa bilang bahagi ng 40 araw na operasyon na inaprubahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine upang magdulot ng presyon sa Russia at pilitin itong itigil ang digmaan. Ang naunang pag-atake sa parehong pasilidad ay naitala noong Hunyo 10 at bago pa yon, noong Mayo 24 ay tinarget din ang lugar na ito. Ganito, ang pasilidad na Vtorogo ay kabilang sa estruktura ng transportasyon. Ang Transneft Verkhnaya Volga ay nagsisilbing pangunahing sentro ng lohistika para sa paglilipat ng mga light oil products. Dito dumadaan ang transportasyon ng diesel fuel papunta sa Moscow Ring Pipeline ng mga produktong petrolyo at mula ron ay dinadala sa malalaking oil depot sa paligid ng Moscow. Bukod pa rito, ang istasyon ay nagsusupply din ng mga produktong petrolyo para sa export sa pamamagitan ng mga dauman sa Baltic Sea. Pero hindi na ito ginagawa ngayon. Patuloy na lumalala ang krisis sa fuel sa Russia dahil sa mga pag-atake sa oil infrastructure. Sa kasalukuyan, opisyal na umiiral ang mga limitasyon sa pagbebenta ng gasolina sa 32 reyon ng bansa, pati na rin sa inaneksang Crimea at sa mga okupadong teritoryo ng Ukraine. Iyan ang opisyal na inanunsyo na, pero may mga rehiyon na ginagawa ito ng hindi opisyal at ng mga individual na gasolinahan. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya, pati na rin ang sitwasyon sa Crimea na naging dahilan ng record na pagbagsak ng rating ni Vladimir Putin bago mismo ang eleksyon sa State Duma ngayong Setyembre. Ang nangyari kasi, dahil sa tumitinding mga pag-atake ng Ukraine sa Russia, agarang ipinatawag ni Vladimir Putin si Alexander Lukashenko. Dagdag pa, lumalakas ang mga pahayag na nais ng Russia na hilahin muli ang Belarus sa digmaan laban sa Ukraine. Kagabi at talagang gabi na, Hunyo 26 lumipad si Alexander Lukashenko papunta kay Vladimir Putin. Ang mismong sitwasyon ng pulong na ito ay mas nagsasabi kaysa sa anumang pahayag. Tinanggap siya ni Vladimir Putin sa kanyang tirahan sa Valdai, isang lugar kung saan pwedeng mag-usap ng walang ibang nakikinig o nakatingin. Ang eroplano ng diktador ng Belarus ay umasta na parang eroplanong pang-espesyal na operasyon.
Lumipad siya mula Minsk ng Siyam 46 ng umaga, oras ng Moscow, at pinatay ang transponder sa Tver region. At pansamantalang binuksan ang trapiko sa M11 highway malapit sa tirahan ni Putin. Inanunsyo lang ang pagpupulong pagkatapos na itong mangyari. Inihayag lang ito ng Minsk at Kremlin matapos na itong maganap. Ilang oras tumagal ang negosasyon. Una, sarilinan muna, saka kasama ang mga delegasyon. Sabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov, maaari pa itong magpatuloy ngayong Hunyo 27. Opisyal, walang anumang pahayag, walang pagharap sa media, at walang pinirmahang mga dokumento. Lahat ay lubos na sarado at lubos na lihim. Ano nga ba ang pinag-usapan ni na Vladimir Putin at Lukashenko kahit sa ganito kasikretong paraan? Para maintindihan at masuri ito, kailangang pagsamahin ang tatlong kaganapan nitong mga nakaraang araw, anuman ang gusto mong itawag dito. Mukhang magkahiwalay, pero iisang kwento lang ito. Pinagsasama natin ang mga piraso ng puzzle para maintindihan ang totoong nangyayari. At bago tayo magsimulang himayin ang kwentong ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at siguraduhin mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa dyan, suportahan ninyo ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Maaari ninyo itong gawin gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Kasama rin ang link sa Patreon kung saan may pribadong komunidad tayo at sinasagot ko lahat ng tanong ninyo. Doon rin namin planong gawin ang mga eksklusibong pribadong stream para sa Q&A at pag-usapan ang mga paksa ng susunod na YouTube episodes. Pumunta kayo roon at mag-subscribe. Nandun din ang links ng social media ko. Ikatutuwa ko kayong makita roon. Kaya, tulad ng nabanggit ko, kailangan nating tingnan ang tatlong linya ng pangyayari para makuha ang buong larawan. Ganito, ang unang linya ng mga pangyayari ay ang mga pagtatangka ng Kremlin na pilitin si Lukashenko na sumali sa digmaan laban sa Ukraine. Ito yung bagay na malinaw na makikita. Noong ika-23 at 24 ng Hunyo, ang The Wall Street Journal na sumipi sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng Russia at Europa ay naglatala ng bagay na siyang naging tunay na background ng pagpupulong ni na Putin at Lukashenko sa Valdai. Pinipilit ng Russia si Lukashenko na hilahin ng Belarus sa mas malalim na digmaan laban sa Ukraine at posibleng magbukas ng bagong front. Ang mga partikular na hinihingi ng Moscow ayon sa ulat ay ganito. Gamitin ang teritoryo ng Belarus para magpalipad ng mga drone papuntang Ukraine, magbukas ng bagong direksyon ng labanan sa kanluran upang mahila ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine mula sa mahahalagang bahagi sa silangan ng bansa. Bago makabuo ang Ukraine ng mga bagong brigada para sa pantatanggol sa hilaga. At ituring din ang Belarus bilang isang plataporma para sa operasyon laban sa mga kalapit na bansa ng NATO upang subukan ang kanilang depensa at pahinain ang suporta ng kanluran para sa Kiev. Ang pangunahing sandata ng presyon dito ay pera. Isang dating opisyal ng Russian intelligence ang nagsabi sa Wall Street Journal, nagbabantang alisin ng Kremlin ang pinansyal na suporta sa Minsk kung tatanggi ito. At ito, mahalagang detalye, karamihan sa mga pag-uusap na ito ay naganap sa pagitan ni na Lukashenko at ng Russian ambassador sa Minsk na si Boris Gryzlov. Tandaan ninyo ang pangalang ito, Boris Gryzlov, dahil ito ang susi sa pag-unawa kung ano talaga ang sinabi ni Lukashenko mamaya. Ang ikalawang linya ng mga pangyayari ay ang pampublikong paglaban ni Lukashenko na napapakita na hindi na epektibo ang lihim na paglaban kaya nagpasya siyang gawing publiko ang lahat. At ito ay isang napakahalagang senyales ng kawalang pag-asa ng Kremlin. Ibig sabihin, ginagawa ng Kremlin ang lahat para pilitin si Lukashenko na makisangkot ng hayagan sa digmaan. Ayaw itong gawin ni Lukashenko, lalo pang pinapalakas ng Kremlin ang presyon, kaya't si Lukashenko ay napilitang gawing publiko ang lahat. Hayagang pumosisyon si Lukashenko sa panig na salungat sa Kremlin. Noong Hunyo 25, habang nagsasalita sa harap ni Embador ng Russia na si Boris Gryzlov, sinabi niyang ayaw ng Belarus makisangkot sa digmaan sa Ukraine. Isang senyales daw sa Moscow ayon sa mga analista. Ikinuwento rin niya na nakipagkita siya sa mga kinatawan ni Zelensky sa Minsk at nagbigay ng matinding babala sa kanila. Ngunit ang babalang ito ay para sa parehong panig. Halos ganito ang eksaktong sinabi niya. Diretsahang sinabi ni Lukashenko sa mga tao ni Zelensky na kung iniisip nito na maaari siyang makipag-usap ng ganoon sa Minsk at hilahin ito sa digmaan, agad na magbabago ang takbo ng digmaan. Ito ay magiging ibang-iba ng digmaan sa sukat at sa katangian.
Agad ding sinabi ni Lukashenko na pinipilit siya ni Gryzlov na sumali sa digmaan laban sa Ukraine, pero hindi ito dapat dahil ayaw ng mga taga-Belarus na makipagdigmaan sa mga taga-Ukraine. Ito ay dobleng laro na mahusay na inilalarawan ngayon ng Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan. May banta raw sa Kiev, sabi niya, hindi pwedeng ganyan ang trato nyo, kung umatake kami, magsisisi kayo. Sa kabilang banda, tuwirang pagtanggi sa Moscow. Patuloy na nagpapalipas ng oras si Lukashenko at umiiwas sa mas pinatinding pagsisikap ng Kremlin na hilahin ng Belarus sa digmaan habang pinananatili ang medyo neutral na pananalita tungkol sa Ukraine. Ngayon, malinaw na ipinapakita ng mga analista ang dilema ni Lukashenko. Sinusubukan ni Lukashenko na magbalanse sa pagitan ng pagpapanatili ng suporta ng Russia at kung ano ang natitira sa bumagsak na soberanya ng Belarus. Narito ang pangunahing palatandaan ng paglaban. Mula noong 2022, tuloy-tuloy na hindi pinapayagan ni Lukashenko ang mga pwersang militar ng Belarus na direktang makilahok sa mga operasyong Ruso sa Ukraine. At mahalaga, halos-halos hindi niya kinukuha ang retorika ng Moscow tungkol sa Ukraine bilang banta sa Belarus. Ibig sabihin, sinasabi niya na inuulit lang ni Lukashenko ang tungkol kina Zelensky, mga Nazi, Donbas, 8 taon. Halos hindi ginamit ni Lukashenko ang retorika na parang direktang banta ang Ukraine sa Belarus, kaya hindi niya sinabing dapat maghanda ang mga Belarusian. Iniwasan niya ang temang yan, mapapansin ninyo. Patunay na ang paglaban ni Lukashenko ay hindi lang salita, kundi lumitaw ilang araw bago ang pagkikita nila ni Putin. Noong Hunyo 19, nagbigay ng ultimatum si Zelensky kay Lukashenko na alisin ang mga retransmitter sa teritoryo ng Belarus na tumutulong sa pagtukoy ng target para sa pag-atake ng Russia. Binigyan niya ng 1 linggo hanggang Hunyo 26 para gawin ito at nagbanta na kung hindi, Ukraine mismo ang gagawa. Ibig sabihin, pisikal na wawasakin ng Ukraine ang mga retransmitter na ito. Ano ba talaga ang mga retransmitter na ito? Mukha lang silang inosentang tore ng telebisyon o cell site pero palihim nilang ginagabayan ang mga Russian na drone sa mga target sa Ukraine. Nagbibigay sila ng komunikasyon hanggang 150 kilometro ang layo at pinapayagan nilang baguhin ang target ng drone habang nasa air. Tinutulungan nila sa real-time ang pag-atake sa mga target sa Ukraine. At dagdag pa, tumutulong din sila sa totoo lang sa pagsasagawa ng reconnaissance. Ganito ang naging wakas ng buong kwentong ito. Noong Hunyo 24, inihayag ni Zelensky na simula Hunyo 22, tumigil na sa paggana ang mga retransmitter sa Belarus. Tahimik na ginawa ni Lukashenko, hindi umaamin. Tinupad niya ang kahilingang ito 4 na araw bago ang deadline. At ngayon, malinaw na binibigyang kahulugan ito ng Institute for the Study of War. Ang pagtupad sa ultimatum ay nagpapakitang patuloy lumalaban si Lukashenko sa pagsisikap ng Kremlin na hilahin ang Belarus sa digmaan. Bakit napakaingat ni Lukashenko? Malinaw naman, dalawa ang dahilan dito at pareho itong eksistensyal para sa kanya mismo. Ang una ay ang lipunan. Ipinapakita ng lipunang Belarus na napakalimitado ng kahandaan nitong direktang makilahok sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At ang mga pampulitikang epekto ng mga protesta noong 2020 ay hanggang ngayon ay sa ilang paraan ay humuhubog pa rin sa kilos ng rehimen ni Lukashenko. Naalala pa rin niya ang mga nangyari at alam niyang muntik na siyang mapunta sa bingit. At ang pangalawang dahilan ay ang takot sa mga drone ng Ukraine. Ayon sa Der Spiegel, malaki ang epekto ng ultimatum ni Zelensky kay Lukashenko. Si Lukashenko ayon sa ulat noong nakaraang linggo ay mas natakot sa mga drone ng Ukraine kaysa sa kaalyadong si Vladimir Putin. Si Lukashenko mismo sa isang panayam sa publikasyong Al Arabiya noong Hunyo 15 ay umamin sa kahinaan ng Belarus sa militar at sinabi at quote, ang Belarus ay literal na nasa palad ng sandatahang lakas ng Ukraine. Pagkatapos nito, humingi siya ng paumanhin kay Zelensky dahil sa mga dating masasakit na salita na nagpapakitang todo ng umiilag si Lukashenko. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit niya ito ginagawa. At ngayong araw, ang tagapantatag ng kumpanyang Farpoint na si Dennis Tillerman ay diretsahang nagsabi na kung totoong magsisimula ng opensiba ang Belarus laban sa Ukraine, ang mga drone ng Ukraine ay literal na sa mga unang oras pa lang ay wawasakin na ang lahat ng kritikal na infrastruktura ng Belarus. Lalo na't matagal nang inamin at ipinahayag ni Zelensky sa publiko ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine. Natukoy na nila ang humigit kumulang 500 target sa teritoryo ng Belarus na siyang tatamaan ng mga drone sa mga unang oras pa lang.
Tulad ng alam ninyo, ito ang mga refinery ng langis, planta ng kuryente at abbuto. At dati, maari sanang ituring ito bilang malakas na pagyayabang, panlilinlang at iba pa. Pero kung titingnan kung paano winawasak ng mga Ukrainian na drone nitong mga nakaraang linggo ang mga pabrika sa Rusya, binawasak ang mga pabrika ng pagpoproseso ng langis. Sinisira nila ang mga pabrika ng militar at infrastruktura sa Moscow na mahigpit na binabantayan ng air defense. Alam ni Lukashenko na hindi ito panlilinlang o walang saysay na banta. Kung mabigyan ng dahilan ang Ukraine, siguradong aatake ito. At sa katotohanan, sa unang military provocation mula sa teritoryo ng Belarus, magkakaroon ng sapat na dahilan ang Ukraine. At ayon sa Artikulo 51 ng UN Charter, pwede nilang gamitin ang karapatan sa self-defense at wasakin ang Belarus ng tuluyan. At ulitin ko, naiintindihan ni Lukashenko na posible talaga ito ngayon. Kitang-kita naman niya kung anong nangyayari sa teritoryo ng Russia. Dito pumapasok ang ikatlong pangyayari na sumisira sa plano ni Vladimir Putin na isali ang Belarus sa digmaan. Nahihirapan ang Russia sa kakulangan ng fuel, kaya kailangan niya ang Belarus. Dagdag pa, sunod-sunod na nasusunog ang mga pabrika ng militar sa Russia. Naunawaan ni Vladimir Putin na hindi na siya makakagawa ng sapat na armas sa lalong madaling panahon. Magagawa pa rin niya, pero hindi na sapat ang dami. Ito ang tinatawag na pundasyon, kung gusto ninyo, na kung wala ito, hindi mabubuo ang buong larawan. Habang nag-uusap sina Putin at Lukashenko, dumaranas ang Russia ng pinakamalalang krisis sa fuel sa kasaysayan nito. At ang may kasalanan, kumbaga sa panipi, ang may kasalanan sa krisis na ito ay ang mga drone ng Ukraine. Talagang pumapalo sa lahat ng record ang laki ng krisis na ito. Ayon sa pagtataya ng Radius Svoboda, hanggang Hunyo 24 ito ang pinakahuling datos, hindi bababa sa 55 sa 83 rehiyon ng Russia ang nag-ulat ng paglimita ng bentahan ng gasolina at diesel sa antas ng gobyerno o sa antas ng mga individual na kumpanya ng langis. Ang Bloomberg, sa totoo lang, ay nagpapakita din ng parehong larawan, medyo iba lang ang paraan ng pagsabi, sinasabi nila na hindi bababa sa 2/4 ng mga reyon ng Russia ang nagpatupad ng paglilimita sa fuel o nakaranas ng pagkaantala matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. 2/4 ng mga rehiyon ng Russia. Higit pa dyan, mula noong Marso, mahigit 20 pag-atake ang tumama sa mga oil refinery ng Russia, kabilang ang 8 sa 10 pinakamalalaking refinery ng Russia. At tinataya ng mga analyst na mahigit 20% ng lahat ng kapasidad ng oil refinery ng Russia ay tuluyang naparalisa. Tinawag ng International Energy Agency na walang kapantay sa kasaysayan ng digmaan ng antas ng pagkasira na ito. Ang pag-atake sa Moscow noong Hunyo ay naging simboliko at kasabay nito ay masakit din. Noong nakaraang linggo, tinamaan ng Ukraine ang oil refinery ng Gazprom Neft sa Moscow na karaniwang nagbibigay ng hanggang 40% ng fuel na ginagamit sa Moscow. Kasama ng pagkasira ng higanteng pabrika ng Taneco, tinanggal ito ang humigit kumulang 600,000 bariles kada araw ng kapasidad sa pagpoproseso. 600,000 bariles, mas mataas pa ito kaysa sa kalahati ng supply ng buong Moscow. Bukod dito, ang pinakamalaking tagapagtustos ng gasolina sa reyon ng Moscow, ang planta ng langis sa Kapotne, ay 2 beses na inatake ngayong buwan at tuluyang naparalisa hanggang katapusan ng taon. Tuluyan nitong itinigil ang operasyon nito. At dito, lahat ng 3 linya ng mga pangyayari na pinag-uusapan natin ay nagtatagpo sa isang punto. Bakit ang Rusya? Sa kabila ng lakas nito sa langis, bakit mahigpit nitong hinahawakan ang Belarus? Dahil ang Belarus ang naging saklay sa fuel ng Moscow. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang Rusya ang umaasa sa Belarus, hindi ang kabaligtaran. Si Lukashenko, ang tusong matandang diktador ng Belarus, ay lubos itong naunawaan at nararamdaman. May 2 malalaking planta ng pagpoproseso ng langis ang Belarus at lalong umaasa ang Moscow sa mga plantang ito. Para iproseso ang langis ng Russia at ibenta ang gasolina, diesel at kerosene para sa eroplano pabalik sa Russia. Sa unang 5 buwan ng 2026, ang mga padala ng gasolina sa pamamagitan ng tren mula sa mga planta ng pagpoproseso ng langis ng Belarus papuntang Russia ay tumaas ng 13 beses. 3 beses na mas mataas ang padala ng diesel kumpara noong nakaraang taon. At binibigyang diin ko, ito ay mga bilang bago pa man wasakin ng Ukraine ang parehong planta sa Kapotne sa Moscow region. Ibig sabihin, datos ito hanggang katapusan ng Mayo.
Wala pang bagong datos na yon. Pero noong katapusan ng Mayo, isipin ninyo, ang supply ng gasolina mula Belarus papuntang Moscow ay tumaas ng 13 beses. Mas lalong critical na yon ang lagay sa Moscow. Ito ang dahilan kung bakit natanggihan ni Lukashenko si Vladimir Putin na hilahin ng Belarus sa digmaan. Pinipipilit ni Putin si Lukashenko sa malinaw na mga utos, pagpapalipad ng drone mula Belarus patungong Ukraine, bagong front sa kanluran, plataporma laban sa NATO, at dagdag pa ang fuel ng Belarus para sa naghihingalong ekonomiya ng Russia. At lahat ng ito ay sa ilalim ng banta na putulin ng Moscow ang pondo para sa Minsk. Dumating si Lukashenko sa pulong sa Valdai na may kabaligtarang layunin. Panatilihin ang pera ng Moscow, ibig sabihin ang daloy nito, pero hindi niya pinayag ang madamay ang sarili sa digmaan na wawasak sa kanya sa loob ng bansa. Magdadalang Ukraine ng mga drone sa mga refinery ng langis at mga pasilidad militar ng Belarus na malinaw na naunawaan ni Lukashenko. Uulitin ko, isa siyang matandang tusong diktador. Matagal na siyang nasa kapangyarihan at malinaw niyang naunawaan kung paano gumagana ang lahat ng ito. Kakasimula pa lang ni Lukashenko, ayusin ang relasyon niya sa kanluran, kahit gaano pa yon kakakaiba. Nakikipagpulong siya sa mga kinatawan ni Donald Trump. Sabi pa niya, pumapayag siyang makipagkita kay Trump doon. Ang Europa rin ay napapahiwatig na handa silang makipag-usap sa kanya. Kung lalayo siya kahit kaunti kay Vladimir Putin. Paalala lang, ang karera ni Lukashenko sa politika ay nakasalalay sa pagpalit-palit ng kampihan, minsan sa kanluran, minsan sa Moscow. Kung titingnan ninyo, balikan ninyo ang 20 taon sa nakaraan at kunin ninyo ang panahong yon. Palagi siyang nagpalipat-lipat doon pabalik-balik. Dito rin nagmumula ang lihim na pagpupulong ni Putin at Lukashenko sa Valdai. Kung sa Valdai lang, iba't ibang pagkakaisa, alyansa at iba pa, di sana ipinakita na lang nila sa telebisyon. Ang propagandistang Ruso na si Solovyov ang unang sisigaw tungkol dito. Saradong pagpupulong, pinatay ang transponder ng eroplano ni Lukashenko sa Rusya. Walang pampublikong pahayag. Lahat ng ito ay mga palatandaan ng mahirap na negosasyon. Hindi ito tagumpay. Palatandaan ito na sila ay nagtatawaran. Kay Lukashenko, gamit ang estilo ni Trump, may alas siya sa manggas. Dito, mahalagang tandaan ang isa pang detalye. Ikinuwento ni Lukashenko na binalaan siya ni Emmanuel Macron sa telpono na may impormasyon ang France mula sa intelligence na planong palakasin ng Belarus ang partisipasyon nila sa digmaan. Pinayuhan siya ni Macron na huwag gawin yon, kaya pinipilit si Lukashenko mula sa dalawang panig. Hinahatak siya ng Kremlin sa digmaan, nagbabala ang kanluran at Kyiv tungkol sa mga posibleng kahihinatnan. Sa Valdai, pagpupulong sa Valdai, pagtatangka ito ni Putin, pinipipilit ni Putin ang kanyang posisyon, habang si Lukashenko ay gustong makakuha ng mas maraming pera kapalit ng kaunting obligasyon. Muling iminungkahi ni Lukashenko ang tatluhang negosasyon kasama sina Putin at Zelensky at hindi niya isinasantabi ang pagpupulong kay Trump. Pero syempre, dapat itong paghandaan at isama ang maraming issue tulad ng embahada, ekonomiya, pananalapi at pagpapalaya ng mga nahatulan. Ganito niya ito sinabi. Personal niyang laro ito, ibinibenta ang sarili niya sa kanluran bilang tagapamayapa at tulay ng komunikasyon pero nananatili pa ring protektado ng Moscow. Ginagawa ito ngayon ni Lukashenko. Pero hindi rin dapat kalimutan na sa teritoryo ng Belarus, matagal nang gumagawa ng mga armas na halos kapareho ng mga gawa sa China. Bukod dito, lumipad mag-isa si Lukashenko sa Beijing para makipagkita kay Xi Jinping na nagpapakitang hiwalay siyang entidad mula sa Moscow. Ibig sabihin, may sariling industriya ng militar ang Belarus. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga pabrika ng armas sa Russia, maaaring hilingin ni Vladimir Putin kay Lukashenko na ilipat o itago ang produksyon ng armas sa Belarus. Isa rin ito sa mga bagay na dapat nating bantayan ngayon. Ngayon, malinaw na muling nagkaroon ng pagkakataon si Lukashenko na magmaniobra sa pagitan ng kanluran at Moscow. Habang ginagawa niya ito, masasabi natin na bumababa ang panganib ng pag-atake mula sa teritoryo ng Belarus. Pero dapat pa rin tayong maging alerto. Hindi ko sinasabi na wala ng panganib, nananatili pa rin ito, nariyan pa rin, pero bumababa na. Pero pabor kay Lukashenko ang kahinaan mismo ni Putin. Nagdeklara ng state of emergency ang mga tinatawag na awtoridad sa pansamantalang sinakop na Crimea matapos ang ilang linggo ng matitinding pag-atakeng panghimpapawid ng Ukraine.
Iniulat ng New York Times na malaki ang epekto ng mga pag-atake sa kakayahan ni Putin na ihiwalay ang mga Ruso sa epekto ng digmaan. Ibig sabihin nararamdaman na ng mga Ruso ang mga epekto ng digmaang ito. Sa Kiev, lumalakas ang paniniwalang mapipilit nilang makipagnegosasyon si Putin kahit patuloy pa ring binobomba ng Russia ang Ukraine gamit missile at drone. Sa huli, sa halip na maging mahalagang asset, naging pabigat ang Crimea para sa Moscow. At ngayon, napapansin ng mga analyst na dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, masang umaalis ang mga Russian na turista at mga residente ng sinakop na Crimea, pati na rin ang mga sundalo ng Russian Federation, mga tauhan ng serbisyong pansiguridad at mga kinatawan ng mga okupasyong autoridad. Ayon sa mga analyst ng Institute for the Study of War, ang pag-alis ng populasyon sa sinakop na Crimea ay maaaring magdulot ng pansamantalang epekto sa demografiya na posibleng lumala pa sa pamatagalan kung magpapatuloy ang kampanya ng pag-atake ng Ukraine. Ipinapakita ng bigat ng sitwasyon na noong Hunyo 26 nilagdaan ni Vladimir Putin, diktador ng Russia, ang kautusang nagpapalawig sa pagbabawal ng pag-export ng langis at produktong petrolyo ng mga kumpanyang langis ng Russia hanggang Disyembre 31, 2027. Isipin ninyo, si Putin muli, ibig sabihin ng kautusang ito ay hindi dapat sundin ng mga kumpanyang langis ng Russia ang price cap sa langis at produktong petrolyo na ipinataw ng G7. Sa kautusang yon, idinagdag na ang gasolina, kerosene, diesel at iba pa ay bawal i-export kahit saan hanggang katapusan ng susunod na taon dahil sa malalaking problema sa kanilang merkado. Kaya ngayon, susubaybayan natin ang mga kilos mismo ni Lukashenko na sa ngayon, gaya ng nakikita natin, ay inihiwalay. Hindi siya nakikita sa publiko, wala siyang ipinapakitang presensya. At sina Putin at Lukashenko ay nagsasagawa pa rin ng kanilang pagpupulong ng patago, hindi pampubliko, pinapatay ang mga transponder at iba pa. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at pindutin ang like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate kahit maliit gamit ang mga link at detalye sa video description. May link din papunta sa Patreon kung saan may saradong komunidad na tinatalakay ang mga hindi na ilalabas sa YouTube, sinasagot ko ang personal ninyong tanong at pinag-uusapan ang iba't ibang paksa at sitwasyon. At doon din, nakaplano ang mga private na stream na may limitadong bilang ng manonood kung saan makakapag-usap tayo sa format na tanong at sagot. Dito, maglalagay ulit ako ng ellipsis. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.